Pahag ang buntot ni Marlene pagkaabot sa kanya ng kanyang sanggol pagkatapos niyang manganak. Sabi nung nurse, naku, ano tong anak mo, parang may kakaiba sa kanya. Nung tinignan ko na, nagulat ako. Ano kayang pagkakamali ko sa baka may nadulas ako, may naano ako nung buntis ako, ba't ganito yung ano ng anak ko. Ano ang nakita ni Marlene? Si Baby Ram Ram, meron siyang nakatagong lihim. Dito sa Abulog, Cagayan Valley, nakatira si Marlene at ang 7 buwang gulang niya na ngayong anak na si Baby Ram Ram. Masiyahin siya, konting ano lang, tatawa na, tas kahit sinong kumuha sa kanya, gusto niya, kaya naaaliw yung mga kapitbahay namin dito. Pero kapag tinanggal na ang kanyang salawal, tatambad ang lihim ni Baby Ram Ram. Ang likuran kasi niya, tila may buntot. Mahigit 3 inches ang haba nito na kapag ini-stretch, umaabot ng mahigit 4 inches. Singhaba ng hintuturo ng kanyang ina. Nilalagay ko lang siyang ganito pataas para hindi mapunta dito sa ano. Kasi naiipit pag pababa, naiipit dito. Pinipisil ko siya, titignan ko kung magre-rock ba siya. Wala naman siyang nararamdaman. Sakit! Ang tila buntot ni Baby Ram Ram baka nakuha raw sa hilig ng asawa ni Marlene na hawakan ang buntot ng aso nung siya'y naglilihi. Pag magising yung asawa niya, ang una niyang hinahawakan yung buntot niya. Ay, Diyos ko, Marlene, kung ano-ano ang ginagawa ng asawa mo. Ay, naglilihi pa naman siya. Ang sakit yung, sabi ko nga, yung ano kaya yung nagawa ko. Parang sinisisi ko rin yung sarili ko nun kasi ba't ganun yung itsura ng anak ko. Na ipis ti aso siya. Dumakkelan ta makita ti bada nga ubing ko siyempre dilawon dan to. Baka pinaglihian na ti buntot ti aso nga ta. Kasla ipos ti baboy. Sa tuwing nakakakita ko ng mga kinakatay na baboy, ayoko talagang tignan. Ayokong ganun din yung sapitin ng anak ko. Gayunman, may mga naniniwala na ang buntot ni Baby Ram Ram may dalang swerte at milagro. Ang 60 anyos nilang kapitbahay na si Lola Erlinda, mahina na raw noon ang pandinig. Pero simula raw nung binisita at ipinagdasal niya si Baby Ram Ram, himala raw na umayos ang kanyang pandinig. Nung dumating ako sa bahay namin, sir, nabigla yung mga pamilya ko kasi nag-uusap sila. Nakiano ako sa kwentuhan nila kasi narinig ko na yung pag-uusapan nila. Pinag-pray ko yung si baby at pinag-pray ko rin yung sarili ko. Simula noon, maraming kapitbahay na ang pumupunta kay Baby Ram Ram. Hinihipo ang parang buntot niya sa pag-asang sila man maambunan ng himala. Swerte ko nakaser. Ta, dayjay iswada lang tinagkaroon unti kasta. Pero si Marlene gusto nang ipatanggal ang tila buntot ng kanyang anak. Gusto kong lumaki siya ng normal lang na bata. Sobrang sakit na yung mga naririnig ko. Ano pa kapag may magkaisip na siya, tapos tatanungin niya ako kung ba't kasi ako nagkakaganito. Kaya sinamahan sila ng aming team sa isang pediatrician. Sa mga ganyang kaso kasi may mga tail sa likod, tingnan naman natin kung may iba pa pong congenital anomaly na associated doon sa defect na yon. Sa heart niya, wala akong nakitang murmur o tunog sa puso. Sunod namang sinuri ng neurosurgeon ang buntot sa puwetan ni Baby Ram Ram. Bihira raw ang ganitong kaso. Ito rare to. Since 1800, sa literature worldwide, around 40 cases pa lang ang nare-report. Pero ang sabi kasi nila, pwedeng underreported to. Maybe because shame, superstition, o yung iba naiisip nila parang curse ito. Meron daw 2 klase ng buntot, ang vestigial human tail at pseudo tail. Yung true human tail, actually ito, developmental defect ito. During embryonic development, nung nasa sinapupunan pa tayo, lahat naman tayo may tail. And then eventually, during the 8 weeks, mag-uumpisa itong mawala. But may mga tao na nagpe-persist itong tail na to. Yung tinatawag naman na pseudo-tail, usually associated sila with other congenital abnormalities. For example, spinal anomalies. Imposible rin daw na nakuha ito dahil sa paglilihi sa buntot ng aso.
Para malaman kung anong klaseng buntot meron si Baby Ramram, sumailalim siya sa workup na X-ray at MRI. May kaparehong kaso rin si Baby Ramram sa Bangladesh na sa pamamagitan ng operasyon, matagumpay na natanggal ang vestigial tail ng isang batang babae na umabot ng 16 centimeters. Masasabi ko na true human tail. Kung true human tail yan at saka hindi siya associated sa iba pang abnormality, ang treatment yan is simple excision lang. Pero napag-alaman din sa MRI na meron din siyang lipoma o excess growth ng fat o taba sa spinal cord. Pwedeng hilahin yung spinal cord pababa. Para makatulong sa pinansyal na gagastusin ng mag-ina sa operasyon, nag-abot ng tulong ang Municipal Social Welfare and Development Office o MSWD ng Abulog, Cagayan. May ibibigay na tulong po ang bayan ng Abulog. Ito ay nagkakahalaga ng 25,000. Po, maraming salamat po, ma'am. Kung sa pribadong ospital, aabot raw ng ₱250,000 ang gagastusin sa operasyon. Dito, libre. Sagot na ng ospital. Charity case naman to, may tinatawag tayo na no balance billing, especially sa mga indigent. Sa mga ganitong pasyente, wala silang binabayaran sa ospital. Sa mga may mabubuting puso at gustong tumulong para sa operasyon ni baby, ngayon pa lang po nagpapasalamat na po ako ng malaki. Buntot mo, hila mo. Pero sa kaso ni Marlene, alam niyang kailanman hindi niya papabayaan ang kanyang Baby Ramram. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.